sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 6 na minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. At naganap na. Ano na naman yan? Pagkatapos na manumpa bilang mga senator judges, pagkatapos na mabuksan ang impeachment court, nagtrabaho kaagad ang impeachment court. Ang kanilang unang trabaho, binitawan ang impeachment case. Ibinalik po ng Senado sa Kamara ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang oras matapos mag-convene bilang impeachment court. Mayorya ng mga senador na tumatayong impeachment judge ang sumang-ayon na i-remand, isauli, ibalik sa Kamara ang impeachment case laban kay VP Inday. Sa botong 18 pabor, 5 kumontra at wala namang nag-abstain, inaprubahan ang motion ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ibalik ang kaso sa House of Representatives. Pero itong motion ni De La Rosa to dismiss Nagkaroon ng major modification doon sa motion ni De La Rosa. Si Senator Alan Peter Cayetano, itong motion na to remand ay kay Senator Alan Peter Cayetano na. At yon ang inaprubahan ng kapulungan. Ang 5 tumutol ay sina Senator Coco Pimentel, Risa Ontiveros, Grace Poe, Nancy Binay at Sherwin Gatchalian. Dahil dito wala munang magaganap na presentasyon ng articles of impeachment ng mayong araw, pero paglilinaw ng Senado, hindi ibig sabihin ito na ibinabasura ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Isyu ng bayan, katotohanan. ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Return to sender. Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote Sinole. Return to sender. Isinole. Address unknown. Isinole. No such number. No such number. No such zone.
Ay, nako. Hi. Magandang morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Humahabol si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday. Yuhuu! Kumusta po kayo? Uulan-ulan sa ating paligid. Minsan lalakas, minsan mahina, minsan natitigil. Basta ang importante po ay safe po tayong lahat. Yung pong mga pumapasok sa trabaho, kayo man po ay may sariling sasakyan o kaya ay nagko-commute. Ingat-ingat lang po mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid, mga kabarkada, mga kapitbahay. Magdala po tayo lagi ng pananggalang sa ulan. Naalala ko tuloy, Paring Ray, ang mga nagkukuhan yung motorcycle taxi. Diba, siyempre, aalis ka sa bahay, wala namang ulan. Tapos biglang nasa kalagitnaan ka ng paglalakbay mo, biglang bubuhos yung ulan. Hindi ka naman nakakapote. Diba, hindi nakakapote. Kaya ka nga magkakapote kapag uulan. Minsan kasi hindi naman uulan. Biglang bumuhos, basang-basa. Awawa din yung mga kababayan natin, but of course minsan kasi kaya naman pinipili naman ng ating mga kababayan itong mga motorcycle taxi para mabilis na makarating sa kanilang mga gustong puntahan o destinasyon. Nako po, nanang ko po, basta dapat yata magkapote na kaagad. Mainit, oo, mainit, pero mahirap namang ikaw ay maliligo sa ulan. Kumusta kaya yung ating mga senador? Gising na ba? Mga senator judges, gising na ba kayo? Mata na kamo, mata na mabudiha. Yan ang sinasabi natin, ano. Actually, maibida ko lang sa inyo. Narinig ko na to Narinig ko na tong remand na ito mga kailan ba? Noong pagkatapos nating, naalala nyo nung na-interview ko si Presidente Marcos sa kanyang podcast. Kasi tinanong ko po doon yung categorical. Ang categorical question natin ayaw nyo ba talaga na impeachment? Ang sagot po ng Pangulo doon, na pasensya na sa mga taga-PCO, ang sagot ng Pangulo doon, oo! Ayoko! Sabi po ng Pangulo, mauubos ang panahon ng Senado, madadivert ang panahon ng bayan, at kung ano-ano pa na dati naman na niyang sinabi. Alam niyo po ba, mahaba yung usapan namin ng Pangulo doon At isa po sa mga napag-usapan namin ng Pangulo doon, na kung ibibigay lang sa akin ng PCO at baka pwede nating iparinig, isa po sa tinalakay namin, yung question na, can the House of Representatives withdraw? Yung po isang senaryo, pwede bang i-withdraw ng House of Representatives ang impeachment articles na isinumiti nila sa House, sa Senado? That's one. At meron din kasing nagsabi na itong senaryong ginawa ng Senado kahapon na isinauli mula po sa Senado ay ipinasa nila, ang termino nilang ginamit ay iniremand sa House ang articles of impeachment. Ano po mga kababayan? At ang isa pang senaryo na napag-usapan mga kababayan ay ang Supreme Court. Kung bago pa mag-trial or during the trial, biglang sabihin ng Korte Suprema, no, eto na decision namin. Ang petition ni VP Sara ay valid at meritorious, at ang
ang impeachment article na ito ay may constitutional infirmities. Sabi nga po ni Senator Bato de la Rosa sa kanyang pagtatalumpati kahapon, nakinopya naman niya yung pahayag na yung kay VP Sara sa petition sa Supreme Court. Hindi na matutuloy ang impeachment. Nakita niyo po. So, anong ibig sabihin nun? Meron po talagang pagsisikap na huwag nang matuloy ang paglilitis kay VP Sara. Kaya ang tanong nga kagabi, pagkatapos po ng botohan, at ang botohan po ay isa uli sa mababang kapulungan ang articles of impeachment. Basahin nga natin, ito po yung motion na ni Senator Alan Peter Cayetano. Senator Cayetano moved to amend the motion of Senator De La Rosa, kasi ang motion ni De La Rosa dismissed na talaga outright yung kaso laban kay VP Sara. Pero inamend ni Senator Cayetano. Ang kanya pong motion ay naging ganito, na that the articles of impeachment be returned, na ang artikulo ay isauli sa House of Representatives sa Kamara without dismissing nor terminating the case, na hindi naman daw po binabasura o tinatapos na ang kaso until such time ano po yung mga kondisyon. Number 1, the House of Representatives certify to the non-violation of Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution. Pwede na akong maging Senate Secretary, taga-basa. Which provides that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Nakalagay po kasi sa Konstitusyon na minsan lang kitang iibigin. Minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa iyo ay walang hanggan. Dahil ang minsan ay magpakailanman. Yon. Ang sabi daw po kasi sa Korte Suprema, minsan lang dapat sa isang taon may inisyatibo para po ma-impeach ang isang impeachable official. So, pagkatapos ng minsan na yon at walang nangyari, pwede namang umulit next year. And so on and so forth. Dito daw po kasi, lumilitaw na merong 4 na impeachment cases na i-file kay VP Sara. Yung unang tatlo ay dinedma ng House, pinatulog ng House, hindi pinansin ng House, hindi inirefer ng House, hindi sinunod ng House yung proseso. Parang ganun po yung sinasabi nila. At ang pinili yung huli, yung pang-4, na yun nga po yung nakasampa ngayon sa Senado. Kaya ang hinihingi po ngayon ng Senado sa House ay isang certification na hindi nalabag ang probisyong ito ng konstitusyon. Paano kung sabihin ng House of Representatives mamaya? Ibang magkainisan na. Kung sabihin ng House mamaya na, sige, eto papel. We certify that there is no provision of the Constitution that was violated by the House in filing the impeachment articles. Di tapos na. Pero may pangalawang kondisyon. Ito po yung pangalawang kondisyon. The House of Representatives of the 20th Congress. Ito. So hindi na yung House of Representatives ngayon. Yung susunod na Kongreso na of the 20th Congress, communicate to the Senate. Sasabihin daw po ng House of Representatives sa susunod na Kongreso, meaning sa July, that it is willing and ready to pursue the impeachment complaint against the Vice President. So, sa madaling salita, ang inaantay, dahil naipasa na nakaisa yung Senado ewan ko kung paano nyo tingnan yun, dinribble ng House, parang basketball ang nangyari, paring Ray, dinribble ng House. Kasi,
Kalat. Dribble. Dribble ng House, kahit na lampas na yung 24 seconds, tuloy lang yung dribble. Ngayon, nung malapit nang matapos yung bago mag-adjourn yung Kongreso noong February 5, asan ba yung pang-apat? Final nila yung pang-apat. Ipinasa ngayon sa Senado. Nagulat yung Senado ngayon. Ano gagawin ko dito? Isi-shoot ko ba to? Ang ginawa ng Senado, dribble kayo, dribble din kami. Dalawa. Dribble ng Senado at saka ng Senado yung trial. Walang trial na ginawa. Hindi sila nag-convene as impeachment court since February 5 at may mga paliwanag po sila doon until yesterday that the impeachment court was convened. Yun lang po. Tapos, nung nag-dribble at sila ay nagdesisyon na mag-convene, ang ginawa po nila ngayon, hinto sa dribble. Ipinasa uli sa House. Anak lang bakan dalaga. Nanang ko po. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. So ang ending ngayon, ang bola nasa House uli. Yun nga binabanggit ko sa inyo. Paano kung sabihin ng House, ito, certified namin. Certification lang yung nahanap nyo that there is no provision of the Constitution that was violated. Ipinasa. That's number 1. Kaya lang, may number 2. Ang sabi ng Senado, dapat daw sabihin ng 20th Congress na House of Representatives, meaning hindi na itong kasalukuyang Kongreso, tatawid na sa 20th Congress na, tutuloy pa rin namin. Itutuloy pa rin namin at ipaprosecute namin si VP Sara sa impeachment na ito, sa impeachment court. Actually, mas naging komplikado pa paring Ray. Alam niyo kung ano naging komplikasyon? Pagkatapos ipasa, i-remand, kung ano man ang tawag nila doon sa House, nagdesisyon ng Senado. Ano po yung desisyon ng Senado? Nag-issue ng subpoena, sinamon si VP Sara. Sabi ko, pinasa na yung articles of impeachment, ba't pa sila nagsasamon-samon kay VP Sara? Anak ng bakan dalaga. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Tama ka doon na Governor Ben Ibardone ng Samar, double dribble na tapos baser na. Ay nako. Abangan ang susunod na kabanata. Sana po nasusubaybayan nyo ito mga kababayan. Ito lang ang problema pag may mga impeachment na ganito. Alam nyo po kung ano problema? Dito tayo nakafocus. Ang dami-dami pa nating ibang dapat asikasuhin. Kalimbawa, dyan sa Samar mismo, nabanggit natin si Governor Ibardone. Alam nyo po ba na nagdeklara ng state of calamity ang Pangulong Bongbong Marcos sa Samar? Dahil po sa San Juanico Bridge, kailangan po itong gawin sa loob ng 1 taon. Ang laking problema po niyan. Ano pang problema? Itong mga tag-ulan na to. Gaano ba ang kahandaan ng ating pamahalaan, ng ating mga kababayan sa pagdating ng mga malalakas na namang mga pag-ulan at mga pagbagyo't pagbaha? Hindi po ba? Nadadivert ang ating isipan Nadadivert. Kaya ito pa nga isang tanong Ano na nangyari sa 200 pesos na wage hike ng House at 100 pesos ng Senado? O ano ngayon? Paano kayo magbabay-cam ngayon magkababag kayo? Magpapatuloy po tayo. Oras po natin, Mr. Jelom Tang, ating Annabel Tapalya, Lakyam Jap Gohon, 6:25 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. Tuhanan
yan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating mga balitang ACS, libreng sakay sa LRT-1 at MRT-3 kasado na sa araw ng kasarinlan. US anti-ship missile Nemesis mananatili sa Pilipinas ayon sa Philippine Navy. Desisyong ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment unconstitutional ayon sa isang House Prosecutor. Vice President Sara Duterte pinakakasuhan ng House Good Government Committee ng plunder at korupsyon. NCAP violators inumpisahan ang padalhan ng notice ng MMDA. At pulis na natakasan ng PDL, inaresto, ikinulong sa Caloocan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. ACS Good News. ACS Good News muna tayo. Magkakaloob po ng libreng sakay ang LRT-1, LRT-2 at MRT-3 bukas. Ito ay bilang pakikibahagi ng management ng naturang train systems at ng DOTR sa ika-127 anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas. Sa anunsyo, ang mga tren ay maaaring ma-avail ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa lahat ng istasyon ng tren. Mananatili sa Pilipinas ang US anti-ship missile platform para magamit sa pagsasanay ng mga sundalong Pilipino. Ito ang kinumpirma ni Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Alcos. Ayon kay Captain Alcos, gagamitin ng Philippine Marine Corps sa pagsasanay ang Nemesis o ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System anti-ship missile platform. Hindi na binanggit ni Alcos kung saan nakadeploy ang Nemesis alang-alang sa operational security nito. Alas 6:32 ng umaga, naimbagabigat kada kayo amin na po, agreeing kayon, gising na. Tinawag na ang constitutional ng ilang mga babatas sa House of Representatives ang naging desisyon ng Senado na ibalik sa kanila ang Articles of Impeachment. Ayon kay Manila Congressman Joel Chua, isa sa mga House Prosecutors, ang mandato ng Senado ay litisin at magpasya sa inihaing impeachment complaint. Ngunit tilaan niya naging paatras ang hakbang ng Senado imbis na pasulong to. Giit niya maituturing na bilang certification ang Articles of Impeachment. Samantala, nananawagan naman ng mga kinatawan mula sa Makabayan Block ng Indignation Rally kasunod ng naging desisyon ng Senado bilang impeachment court. Kaugnay ng balitang yan, dismayado ang miyembro ng minorya sa desisyon ng mayorya ng Senado na ibalik sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod ng botong 18 pabor at 5 ang kontra sa mosyon ni na Senator Bato de la Rosa at Senator Alan Cayetano na i-remand ang impeachment complaint para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Isang malungkot na gabi ang nangyari habang sinabi naman ni Senator Risa Hontiveros na malinaw na pinaikutan lang ng mayorya ang kagustuhang maibasura ang impeachment. Bukod kina Hontiveros at Pimentel, kabilang din sa 5 senador na tumutol na ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara ay sina Senator Nancy Binay, Senator Grace Poe at Senator Sherwin Gatchalian.
Anong tawag ni Senator Coco Pimentel? Gabi ng lagim? Malungkot na gabi. Ganun. Wala ko, gabi ng lagim eh. Pwede na natin gawing episode ng Gabi ng Lagim. Alas 6:34 na umaga. Sa mga nandyan po sa Barangay San Juan, Cainta, Rizal, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo. Kung kayo nanonood ng TV o kaya ay may hawak-hawak na cellphone at nakatutok sa 2x2 ngayon sa DCRH, maghanap kayo ng isang matipunong lalaki. Naghahanap po ng mabibigyan ng pera. Ang pangalan po niya, Sherwin Alfaro. Andyan lang po ang DCRH mobile. Parang mobile ni Batman yan eh. At may dala-dala po siyang regalo para po sa inyo. Nakikinig ka lang? Magkakapera ka? Meron ka pang regalo? Sang ka pa? Alas 6:35 na umaga. Undersecretary Randy Esculango, ang pinakamasipag na nilalang sa Department of Human Settlement. Kumusta na yung mga tamad dyan? 6:35 na umaga. Inirekomenda ng House Committee on Good Government ang Public Accountability ang paghahain ng kasong plunder laban kay Vice President Sara Duterte. Iti kaugnay ng maanomalya o manong paggastos ng 612, Engineer Tony Nangyal, 612.5 million pesos na confidential funds sa ilalim ng OVP at DepEd noong 2022 at 2023. Batay sa committee report, kasama rin sa pinakakasuhan ang mga opisyal ng at dating opisyal ng Office of the Vice President at DepEd, kasama ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zolaika Lopez. Inirekomenda rin ng komite ang paghahain ng kasong technical malversation, falsification, bribery at graft and corruption laban sa kanila. Ipadadala sa Office of the Ombudsman, Commission on Audit, Department of Justice at Department of Budget and Management para sa kanilang impormasyon at kaukulang aksyon ngayon. Samantala, umalis ng bansa si Vice President Sara Duterte para sa isang personal trip kasama ang kanyang pamilya patungong Malaysia. Kinumpirma po ito sa isang advisory ng Office of the Vice President kahapon, pero hindi binanggit kung kailan siya umalis at kailan inaasahang babalik sa Pilipinas. Gayunman, inaasahan na dadalo si Duterte sa Independence Day celebration ng mga Pinoy sa Kuala Lumpur. Susunod! Tito Boy! Nako, yung pulis na natakasan ng preso, siya ngayon ang bagong preso. Yun, naku po. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:37. This time check is ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, Kantina? Today is Friday. Ayun. Today is Laundry Day Friday. Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit at malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Narinig mo na ba yung report, Kantina? Na yung marami daw sa mga nahuli ng AI sa NCAP ay in-invalidate ng MMDA. Sinabi nila, hindi, ito pwede na, ito hindi naman tama. Kumbaga sila mismo yung nagmano-mano, ito namang AI na to, napakasungit, parang ganun. Hindi mabuti. Kaya kumbaga hindi dapat matakot yung ating mga kababayan na nahuhuli ni AI camera, ano? Kaya kung ikaw ay nag-swerve dahil may lubak At may ambulansya. At may ambulansya, tumigil ka, nagbigay ka sa ambulansya, hindi ibig sabihin nun ay papadalang ka na ng notice o kaya may multa ka na. Hindi daw po ganon. Dahil chinecheck nila mano-mano. Yun ang maganda. Kaya mainam din naman pala.
Nakita nyo, napunta na ako dito sa command center ng MMDA na to. Napakadaming camera. At yung camera nito, mas malinaw pa dito sa TV natin. Mala studio nga. Oo, ang ganda po niyan. Meron po akong feature na ginawa dyan sa MMDA. Ayan ang kulang na lang dyan yung maaamoy mo yung nakikita mo Diba, may nagluluto. Bango naman nung niluluto. Kaya lang, pag natapat sa imbornal, Sobrang linaw ng camera. Hindi ba? Sobrang linaw. Kaya po yung mga kababayan natin na kung kayo daw po ay sa pakiramdam nyo, kung may violation ka, may tumigil. Huwag kang mag-alala dahil pwede palang burahin. Sila na mismo ang nag-i-initiate nag-check na alisin ka sa listahan ng mga violators. At kung sakali man na ikaw ay nakatanggap ng notice dahil mula daw ngayon na magpapamahagi na ng notice sa mga violators ang MMDA, kung sakali may isa ka doon at tingin mo mali yung ginawa sa iyo ni AI na yan, pwede mo pa rin umapela, i-contest. Merong pwede kang makipagbakbakan dun sa AI. Ikaw AI ka. Wala akong violation. Hindi kita tatantanan ka. Sira ang traffic light. ACS Balita. Alas 6:44 na ng umaga. Happy Independence Day po sa inyo bukas. Ako nagsabi wala akong bukas. Hindi, mapasok naman ako. Alam mo naman ako kahit absent ka, mapasok ako Naipadala na po ng Kamara sa Senado ang panukalang batas na naglalayong dagdagan ng 200 pesos ang arawang minimum wage at nakapagtalaga na rin daw ng mga kinatawan para sa isasagawang bicameral conference committee hearing. Ito ang inanunsyo ni House Spokesperson Attorney Princess Abante matapos aprobahan sa ikatlo at huling pagbasa ang nasabing panukala. Layo ng House Bill 11376 na itaas ng 200 pesos ang arawang sahod ng mga minimum wage earner sa pribadong sektor sa buong bansa. Alam mo, Kantina, kung talagang gusto nilang itaas to, hindi ko pa nababasa bill hindi naman siguro tama kung totohanan na mangyayari to na yung minimum wage earner lang ang tataas ang sweldo. Ang problema kasi dyan, sa mga karanasan, base sa karanasan, minsan yung mga matatagal ng empleyado, pati na rin nauungusan pa ng mga bagong empleyado, kakataas. Tinaasan mo yung minimum wage earner, yung sumusunod sa kanya o yung sinusundan niya ay mas mataas lang ng konti sa kanya. Malalampasan mo ngayon yun. 20 taon na sa kumpanya yun. Yun ang isang problema. Kung ako sa inyo, kung total din lang gusto nyong mahalin kayo ng mga manggagawa, across the board. Lahat. Pati yung presidente ng kumpanya may 200 na increase. Maganda. Kwentuhan lang naman to pero ang ito yung mas makatotohanang tanong. Ano yun? May oras pa ba para sa BICAM? Ito pa isang tanong. Gusto ba ng Senado na mag-BICAM? Kasi ngayong araw na to, last day na ngayon Correct. O paano sila makapag-BICAM? Ngayon nga, tulog pa yung mga senador. Pagod kahapon. Pagod Nag-party kasi kagabi. Ano pa? Yung mga congressman nga pagod din. Tapos ngayon, kailan sila mag-BICAM? 20th Congress? Hindi ba? Alam po ninyo, ito papaliwanag lang namin sa inyo ni Tina. Ito halimbawa lang. Mag-BICAM. Magba-BICAM. Halimbawa, inabot ng hating gabi yung BICAM mamaya. Nagsara na yung Congress. Inabot na, nakapasa yung BICAM, nagsara yung Congress. Paano ngayon mararatify yung BICAM report? Ang proseso kasi, pagka naaprobahan ng BICAM yung report, halimbawa pinag-asawa yung conflicting versions ng ng panukalang batas na to, yung pong committee report na yon, uuwi yung mga congressman sa Congress, i-ratify ninyo. Kung sarado na. Ayun. Ma-archive. Pagka naman yung Senado, uuwi sila, pupunta sila, sarado na rin. Kasi pag nagsara yung Senado, nagsasara din yung House. Yes, yun ang sinasabi natin. Kaya wag naman natin masyadong paasahin ng ating mga kababayan. Kaya po namin inuulit-ulit to because we do not want to give our workers false hopes. Pwede siguro false teeth, pero false hope, hindi pwede yan.
Samantala, ito naman, balitang kamara din. Aprobado na sa ikatlotuling pagbasa ng mababang kapulungan ang House Bill 10987 o ang Anti-Offshore Gaming Operations Bill na layong tuluyang ipagbawal ang pogo sa Pilipinas. Sa botong 172 pabor, 1 tutol at walang abstain, tuluyang pinagtibay ng mababang kapulungan ang panukalang bunga ng isinagawang investigasyon ng House Quad Committee hinggil sa operasyon ng Pogo at mga krimeng iniuugnay dito. Una nang pinagtibay ng Senado ang kanilang bersyon ng Anti-Pogo Bill dahil dito isasalang na sa Bicameral Conference Committee ang nasabing panukala. Alas 6:49 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na! Tulad ng ibang inmates, binabantay na rin sa kulungan ng isang police staff sergeant makaraang arestuhin nang siya ay matakasan habang naka-duty sa Caloocan City Police Substation 6. Sinabi ni NCRPO Chief Major General Anthony Aberin, pumuga noong June 8 ng gabi ang inmate pero hindi ito nireport. Ayun lang, yun ang problema niya. Kaya pala. Yung natakasan siya, isang pagkukulang na sa parte niya, hindi pa niya nireport. Nalaman lang daw po ng mga kasamahan niya ang nangyari makalipas ang 24 oras. Ito ang dahilan kaya inaresto ng mga pulis Caloocan ng kanilang kapwa-pulis na nakatoka sa pagbabantay noong gabing sila ay natakasan ng preso. Sinabi ni Aberin na isasalang nila sa investigasyon na hindi pinangalan ng police staff sergeant pero ano man ang kalabasan ng investigasyon ay papatawan siya ng parusa dahil sa kapabayaan. Samantala, ito yung pinag-uusapan natin kanina. Sinimulan na nga po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapadala ng mga notice sa traffic violators sa gitna ng implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon sa post sa Facebook ng MMDA, inisyu ang Notice of Violation matapos ang masusing review sa mga paglabag na nahuli ng kanilang kamera. Nagpadala ang MMDA motorcycle unit ng notice sa mga address ng vehicle owners sa Metro Manila. Batay sa tala ng Land Transportation Office habang pinadaan sa PhilPost ang mga notice na may address sa probinsya. Tiniyak ng MMDA sa publiko na sumasailalim ang violations na nahahagip sa kamera sa manual review at verification. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. At ito naman po si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Iha! Kumusta na po kayo? Yung mga ngayon lang nagbukas ng kanilang mga radyo, kaya kanilang mga cellphone o kanilang mga telebisyon na nakasabay po sa DZRH. Thank you! Alam niyo naman, love namin kayo. Maya lang tatawagin na natin si Sherin Alfaro dahil may nanalo na. Pero gusto ko lang pong ulitin ang top story po ngayon na sinusubaybayan kahit na ng hindi mga abogado. Ay ang ginawa po ng Senado, ito po yung banner story ng Philippine Daily Inquirer. Impeached court opens but wraps remanded to House. Ibinalik daw po sa House of Representatives ang impeachment case laban kay VP Sara. Ganyan din po ang banner story ng The Philippine Star. Senate remands Sara impeached case to House. Tapos ito po namang Manila Times, siguro maaga silang nagsara. Senators convene as impeached sa court. Hindi na nila inabot yung remand. At eto matindi, maganda rin naman yung pagkakatirada ng headline. Yung mga estudyante natin ng journalism, ayan ang mga headline, Back to square one. Senators, ano sabi? Senators decide to return complaint. Ayun po yung subtitle. Senators decide to return complaint versus VP Sara to House
of Representatives. Yun. I just want you. Yan po ang sigurado, mula pa kahapon pinag-uusapan na, yung mga gising pa kagabi pinag-uusapan. Ang mga kababayan natin na nasa ibang bansa na daytime kagabi habang natutulog kami dito, andyan maliwanag siya. I'm sure wherever you are, napag-usap, pwede ba yun? Pwede ba yun? Sa isang kaso lang halimbawa sa isang partikular na kaso, isang partikular na kaso sa husgado. Doon muna tayo sa motion to dismiss. Maganda tong point ni former presiding justice Sandoval, Edelberto Sandoval, na nag-message sa akin kahapon. Di ba merong motion ang isang judge, kasi impeachment court judge, senator judge na yun nakakita na ba kayo ng isang husgado na na may nag-move para ibasura ang isang kaso? Parang wala pa tayong nakita nun. Very peculiar po yung sitwasyon na yun Normally, pag nag-uumpisa na po yung paglilitis, ang naghahain ng motion to dismiss, yung party po ng depensa, gusto nila ibasura na yung kaso nila. Even in open court, sasabihin ng defense lawyer o abogado ni VP Sara, i-dismiss na po yung kaso na yan dahil maraming problema yan. Pero ang hihingi na mag-dismiss ng kaso, yung judge mismo, sa kapwa niya mga judge, parang ganun no? At okay, assuming for the sake of argument na pwede talagang mag-move ang isa pong senator judge na i-dismiss ang impeachment complaint laban sa isang impeachable official, hindi ba ang dapat gawin nun ng impeachment court, tanungin yung prosecution, "Hoy, prosecution, ano masasabi mo? May nagpapadismiss doon sa kasong dinala mo sa akin Oy, mga abogado nakikinig sa akin, i-correct nyo po ako kung hindi ba ganun yung dapat na mangyari? Merong nagre-request, "Oy, i-dismiss nyo na yung kaso laban sa akin dahil wala akong kwenta yan." Tatanungin ng judge yung kabilang panig, "Ano masasabi mo? Pinadidismiss yung, wala daw kwenta yung kaso." Bibigyan sila ng, say, 5 days o 10 days to comment on that particular motion. Hindi po ba? Yun yung nakikita natin sa husgado. Kaya yung pong nangyari sa Senado kahapon, talagang iikot ang ulo mo. Saan bang planeta nang galing yung ganong klase ng pangyayari? Saan ba anong batayan nun? Anong batayan ng ganong klase ng mga pagkilos? But of course, a decision has already been made. Bahala na po sila. Malalaki na po sila dyan. At yung pangalawang punto mga kababayan, na gusto ko lang banggitin bago tayo tumawag ng isang winner. Hindi po ba kung kayo nakakasubaybay din sa mga kaso sa husgado, halimbawa po ang Supreme Court, hawak-hawak na ng Supreme Court ang isang kaso na nilitis po sa mababang hukuman at nakarating na po sa kataas-taasang hukuman, ang gagawin gumagamit po ng salitang remand o ibinalik sa pinanggalingan. Ang gumagamit po pangkaraniwan nun yung mataas na hukuman at ibinababa niya sa mas mababang hukuman. For example, Supreme Court or Court of Appeals, ibababa niya sa RTC yung kaso, ni-remand sa pinanggalingang husgado para magkaroon ng kung ano man ang dapat ayusin, kung kailangan mag-trial uli dun sa lower court. Ngayon, iba. Iba na napanood natin kahapon. Yung husgado, isinauli sa piskalya. Parang ganon. Isinuli sa piskalya yung kaso kahit na hindi naman hinihingi nung piskal. Bagamat tanggapin natin, may mga pagkakataon na yung piskal ay sinasabi na, Your Honor, pwede ba i-amend ko yung aking reklamo? I move to amend the indictment or the information that has already been filed before this court. Depende sa judge yun. Yun po nangyayari talaga yun. Pero yung
yung judge, bigla na lang sabihin, "Hoy, isinosoli namin sa iyo yung kaso." What a wonderful world. Ano sabi paring Ray? Return to sender. Wala ba tayong awiting return to sender dyan? Tirahin mo nga uli si Elvis Presley dyan, yung kanina, yung intro natin. Return to sender. Return to sender. Yee! I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it. Return to sender. Address unknown. No such number. No such zone. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. May nanalo na! Sa barangay San Juan, Cainta, Rizal ay may nanalo na sa ating malakas promo, Sherwin! Go, go, go! Ngayong araw, June 11 ay pinagdiriwang ng lalawigan ng Rizal ang ika-124 na taong founding anniversary ng buong lalawigan. Kukit, wala lang, yun lang. Pinagdiriwang ng Rizal ang kanilang founding anniversary tuwing June 11 ng kada taon. Pero doon sa kaninang binanggit mo, maraming mga question na dapat i-convene na lang pag na-impeachment court, yung i-convene na lang daw yung sex bomb dancer. Dahil total laban, bawi lang naman yung ginagawa. Binawi na naman, nilipat na naman, binawi. Pero ito walang bawian dahil panalong-panalo. Itong si tatay na, tatay pangalan mo? Charlie Marino. Tatay Charlie, tignan mo yung kanilang TV. Naka-DZRH yan, no? Magandang umaga po, Tatay Charlie. Lagi kayo nakasali sa DZRH? Opo. At bakit nakatutok kayo sa DZRH tuwing umaga? Gawa ni Anthony Taberna at ni Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha ng 2x2. Ito meron kang 1,000 Yo! pesos. Thank you. Maraming salamat, Boss Charlie. Yan, si Katunying. Patiin mo. Boss Charlie. Thank you. Ayun, Boss Charlie. Thank you, Katunying. Ayun, ako maraming salamat po. Matagal na ba kayo nakikinig sa DCRH? Ang kanginong pagka-umaga po, tuwing umaga. Tuwing umaga. Nako, maraming salamat po. Palagi. Yung inyong misis ay nagtatrabaho pala sa Kapitolyo kaya wala ngayon. Opo. Dahil araw ng Rizal. Opo, ika-24 na karawan ng lalawigan. Ng Rizal, dahil anniversary ngayon ng Rizal. Eto, meron kayong DZRH Grocery. Thank you, Jerry. Anthony, thank you. At siyempre, meron pang kasama yan na imbag na bigas. At siyempre, meron pang katerno yan na DZRH T-shirt. Yan. Para may uniforme kayo habang nanonood ng DZRH TV. Thank you. Ayan, maraming salamat din po sa inyo sa patuloy niyong pagsubaybay sa DZRH at sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutong sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Malakas. Promo artist number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin at Tatay Charlie at sa mga taga-Cainta. Thank you! Jerry Baja, Anthony Taberna, 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 5 minuto na makalipas ang 7 ng umaga.
Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Yung po sa mga nanonood sa atin at nakikinig, ang tawag po sa nagdesisyon kahapon na Senado ay impeachment court. Ibig sabihin, husgado po sila kahapon. At dahil sila husgado, they can decide. Kaya meron po silang desisyon. Yon. Ayos ha, klaro ha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Senate Impeachment Court. Ayun, husgado nga. Ibinalik sa Kamara ang kaso laban kay VP Sara. Paglalatag ng Articles of Impeachment di tuloy, VP Sara pinasasagot sa loob ng 10 araw. 15 bus ng GV Florida suspendido matapos ang viral video na tila nagkakarerahan. Tebes muling hindi nagpasok ng plea, not guilty, inihain ng Manila RTC sa Degamo murder case. National Security Advisor Ed Año mananatili sa pwesto. Problema sa tubig sa mga paaralan, pinaiimbestigahan ni PBBM sa LWUA. Eastern Visayas, isinailalim ng Pangulong Marcos sa state of calamity dahil sa San Juanico Bridge. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Oras po natin, Engineer Ronald Talens. Engineer Ronald Talens ng Kabanatuan, 7:08 ng umaga. Ibinalik ng Senado sa Kamara ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa botong 18 pabor, 5 tutol at walang abstention, pinatigan ng mayorya ng mga senador na tumatayong hukom ang motion ni Senator Bato de la Rosa na inamyandahan ni Senator Alan Peter Cayetano. Nilinaw naman sa motion na hindi ibig sabihin ito na ibinabasura ng Senado ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga tumutol sa motion, sina Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, Senator Grace Poe, Senator Sherwin Gatchalian at Nancy Binay. Dun sa mga dudoso at nagdududa sa loob o sa labas man ng bulwagang ito, maliwanag ang intensyon ng Senate Impeachment Court sa katatapos lamang na botohan. Walang intensyon na i-dismiss ang kasong ito. Ang intensyon ay mabigyan ng pagkakataon ang mga prosecutors na sumagot sa ilang tinuturing mga katanungan nang hindi inaaksaya ang panahon ng korte at nang hindi pa hinuhusgahan ang bagay na ito. Ang ating pinagbotohan hindi hinusgahan na lumabag ang Kamara sa 1-year ban. Hindi hinusgahan na ayaw na ng ng ika-20 Kongreso ang impeachment complaint na ito. Kaya nga po tayo magtatanong at mag-i-issue ng order. Ang tinig ni Senate President Cheese Escudero. Kaugnay ng balitang yan, pinasasagot ng impeachment court si Vice President Sara Duterte sa impeachment case na inihain laban sa kanya. Bibigyan ng Vice Presidente ng hindi lalagpas sa 10 araw para tugunan ang naturang kaso.
Ito'y makaraang paboran ng mayorya ng Senator Judges ang motion ni Senator Alan Peter Cayetano na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment nang hindi dinidismiss o tineterminate ang kaso. Matapos ang pagdugon ni BP Inday, bibigyan naman ng 5 araw ang House Prosecution Panel para sumagot sa pangalawang Pangulo. Alas 7:10 ng umaga, suspendido sa loob ng 30 araw ang 15 bus ng GV Florida Transit matapos mag-viral sa social media ang karerahan ng mga bus nito sa Diadi Cordon Road sa Nueva Vizcaya. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, epektibo ang suspensyon sa mga bus ng Florida na may rutang Santa Ana, Sampaloc at Baguio Apayao simula ngayong June 11. Magkakaroon ng pagdinig ang LTFRB sa Hunyo 15 hinggil sa ginawang karerahan ng mga bus na sangkot sa nasabing video. Di ba natin pwedeng gamitin yung video na yun? Ay, ito. Ay, napakaloko, no? Napakaluloko. Ito mo yung pick-up na ipit. Ay, pambihira itong mga bus na ito. Ayan, no? May mga pasahero pala ito. Naku. May mga pasahero ba yan, Yuel? Anak ng baka naman, no? Isa sa ilalim din daw po sa mandatory drug test ang mga driver ng bus company. Ito, patingin nga nung kanilang apology. Humingi daw po ng paumanhin, ayan, ang pamunuan ng GV Florida sa ginawang karerahan ng kanilang mga driver. Ngunit, hindi ito tinanggap ng DOTR. Ano sinasabi nila dyan? Kaugnay nga niyan, etong nilalaman ng paumanhin ng pamunuan ng GV Florida, hinggil nga yan sa viral video. Ayon sa pamunuan ng GV Florida, hindi raw ito naayon sa kanilang pamantayan at nagsasagawa na sila ng hakbang tungkol dito. Tiyak din ng bus company ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga pasahero. Hindi, pakibalik nyo nga yung apology. Yung apology. Ito, basahin po natin yung apology. We sincerely apologize. Sila daw po ay tao sa puso na humihingi ng paumanhin about the circulating issue regarding, eto na, ewan ko, doon pa lang, sa first sentence pa lang magdududa ka na kung sincerely talaga to Bakit po natin nasabi? Regarding the fast forward footage. So sinisisi, nagpa-fast forward ang parang video. Kinu-question nila, sinisisi nila ang nag-post nung video. Yun po yung binabanggit. The content does not align with our company's values and standards. We are currently addressing the matter internally and we assure the public that the safety and well-being of our passengers is our top priority. Yung unang sentence na yun fast forward Hindi ba ang ibig, ewan ko kung tama. Mukhang edited na video ang pinalalabas. Parang ganun ang gusto nilang sabihin. Kahit na hindi edited yun, nakita mo naman yung pati yung pormahan ng mga wala sa linya, umaalis sa linya. May nauna pa dun Ayun may nauna. Pambihira. Tapos aalis sa linya. Tinan nyo na lulusot. Lumulusot, diba? overtake. Ang bihirang pati nanang ko po. May kasalubong. Nakita mo may kasalubong. Delikado yung mga kasabay nilang motorista sa ginagawang yan. Kaya hindi natin masisisi itong si Secretary Vince Dizon sa mga ganitong pagdedesisyon yung ay nako. Ako na ba? Ikaw na ba? Ako na ba? Statement niyo. Sa ibang balita, inihain po ng Manila RTC Branch 51 ang not guilty plea para kay dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves kaugnay sa Digamo murder case. Ito matapos tumanggi si Teves na magpasok ng plea sa 10 counts of murder, 13 counts of frustrated murder at 5 counts of attempted murder. Ayon sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, umarap si Teves sa Manila RTC sa pamamagitan ng video teleconference kung saan ay in-invoke ni Teves ang kanyang right to remain silent. Wala rin umanong isinagawang pre-trial at binigyan ng kampo ni Teves at ang kampo ni Negros Oriental Congressman elect Janice Digamo ng 30 araw para sa pre-trial brief. Mananatili sa pwesto si National Security Advisor Eduardo Anyo.
Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kumpiyansa ang Pangulo na maipagpapatuloy ni Anyo ang magandang performance nito sa kanyang tungkulin. Kinumpirma naman ni Castro na pumayag si Anyo na manatili sa National Security Council hanggat kaya ng kanyang kalusugan. Matatandaang nagsumite si Anyo ng courtesy resignation dahil sa ilang health concerns mula pa noong pandemya. Ngunit kalaunay nagpa siya ring ituloy ang paglilingkod sa NSC. Alas 7:15 na ng umaga, binigyan ng 48 oras ng Malacanang ang LUWA o itong Local Water Utilities Administration para imbestigahan kung bakit walang supply ng tubig sa ilang pampublikong paaralan sa Bulacan. Kasunod dito ng ginawang inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang paaralan, partikular na sa nasabing probinsya. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na isding malaman ng Pangulo kung sino ang dapat managot sa nasabing kapabayaan na nakapeperwisyo sa mga estudyante. Giit ni Castro, hindi simpleng problema ang kawalan ng tubig lalo na sa mga paaralan dahil usapin ito ng kalinisan, kalusugan at dignidad ng mga mag-aaral. Kaya't malinaw ang direktiba ng Pangulo. Inatasan ang Local Water Utilities Administration or LUWA na agad magsagawa ng investigasyon. Sino-sino ang may pananagutan? Bakit walang tubig? At paano ito'y maibabalik bago magbukas ng klase sa susunod na linggo? May 48 hours ang LUWA para magsumite ng initial na report. Ang tinig ni Undersecretary Claire Castro. Samantala, isinailalim ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa state of calamity ang Eastern Visayas dahil sa epekto ng rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Sa bisa ng Proclamation No. 920, tatagal ang deklarasyon sa loob ng 1 taon na layong maibsan ang epekto sa mga residente ng Samar at Leyte ng pag-asaayos sa tulay. Sa ilalim nito, inatasan ng Pangulo ang DPWH, DBM at mga lokal na pamahalaan na magtulungan at gawin ang lahat ng kinakailangan para sa mas mabilis, maayos at payapang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Susunod! Tito Boy! Nako, sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, white paper, mahirap daw maimbestigahan yung white paper lamang na ginamit para po durugin sa media. Itong si Commissioner Joel Anthony Viado. Pero sabi niya, total, dinala na rin sa amin, iimbestigahan na rin namin. Pero yun yung sinasabi ko din nung nakaraan, Tina. Mahirap sa kahit na sinong opisyal ng gobyerno na maging subject ng white paper. Dahil kahit sino pwede gumawa ng white paper. Kaya yung mga nagre-reklamo, halimbawa, eto i-advance ko na. Nung isang araw, may mga nagre-reklamo sa atin laban kay Commissioner Ray Regalado ng Insurance Commission. May mga pero sabi ko, paano naman natin tatanggapin yung mga reklamo na yan kung ayaw nyong humarap? Yun, haharap na sa atin. Yun ang maganda. Kung may reklamo kayo, humarap kayo. At pupunta mismo dito sa studio, yung nagre-reklamo laban kay Commissioner Ray Regalado ng Insurance Commission. Yun ang maganda. Yun ang maganda. Dapat ganun kasi pagka bulag yung, di ba, meron tayong tinatawag na right to due process. Yes. Right to reply. Correct. Paano ka naman re-reply? Hindi mo alam kung sino yung kausap mo. Di ba? Yun ang sinasabi natin. At actress, minsan isang panahon naging taong grasa dahil sa droga. Sino yan? Sino kaya ito? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita 7:19. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Binuksan, kaya pwede na pong magsumite ng entries ang mga interesadong lumahok. Bukas po ang kompetisyon sa lahat ng amateur at professional Filipino photographers na may edad 16 pataas.
Ang eka nga nitong si PAGCOR Chairman Altenco, ang mga photo contest na ito, ang photo contest na ito ngayong taon ay naglalayon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pa sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaaring magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya. Ito pong conventional na mobile at drone. Siyempre, may mga premyo yan. Malaki. 8 grand winners po ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya at hanggang July 31 na lamang ang pagtanggap po nito. Oy, happy birthday pala kay Pinsang June Alonso. Happy birthday. Wala ba tayo dyan? Wala ba? Meron daw. At magandang umaga rin kay General Arnold Santiago. Magandang morning, General Arnold Santiago. Umuwi ka na, bebe. Dito sa Makabebe, Pampanga, habe. Magandang umaga rin kay ating Annabel Tapalian. Umuulan pa rin ho ba ngayon sa Makati? At binabati rin po natin ang mga taga Cherry Loom na nagpapaalala sa inyong kung may diferensya ng inyong mga bubong. No problem dahil may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom, pre-painted ka na! Oy, Edwin Duque, gusto mo ba ng matinding sasakyan, yung reliable at stylish na crossover SUV? Murang-mura lang, Boy Gonzales. Wala pang 1 milyon. Ang all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines ay para sa iyo. Ito 998,000 pesos lang ang all-new Tiggo Cross, isang crossover SUV may 1.5 liter 4-cylinder engine na may katambal na 9-speed CVT transmission para sa mas swabe at fuel-efficient na drive. Kuya Els Bartolome, alam mo ba, sa loob ng Tiggo Cross may sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. At dahil hindi rin nagpapahuli sa teknolohiya ang Cherry Tiggo Cross, meron din itong Apple CarPlay at Android Auto. Saan ka pa, Doc Cynthia Bustamante? Mas kumbinyente lalo na para sa inyong long distance road trips ni General Bart Bustamante. Kasama ang inyong mga mahal sa buhay para naman sa inyong peace of mind at worry-free ownership, ang all-new Tiggo Cross ay may 5-year bumper-to-bumper warranty, 3 years of free roadside assistance at 3 years of free preventive maintenance service. Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na! Pangunahing balita! Kumusta ba? Hindi ba nagpang-abot na, Yuel? Yuel, hindi nagpang-abot? Hindi nagpang-abot? Hindi nyo ba alam? Si Senator Robin Padilla pala at saka napanood nyo ba yon yung video? Si Senator Robin Padilla at saka si Senator Joel Villanueva muntik nang magpang-abot. Hindi ba? Yan ang hirap pagka highly charged ang talakayan sa Senado. Kasi tulad ni Senator Robin Padilla, sabi niya pag sinunog daw siya, mag-aamoy Duterte siya. Kumbaga, makikipagpatayan nito si Robin Padilla para kay Pangulong Duterte at siyempre damay na po yung iba pang mga Duterte. Parang ganun ang dating sa atin ni Senator Robin Padilla. Parang ang intindi natin kay Senator Robin Padilla, ang kanyang pagmamahal sa mga Duterte, pagmamahal din sa bayan. Yun ang katumbas nun. Anyway, kahapon po, nung kainitan ng talakayan, dahil sa magkakaiba sila ng damdamin dyan sa Senado, na sabi ko nga po sa inyo, ay sila po ay mga hukom. Umaakto bilang mga hukom. Kahapon, parang ganun Hawakan mo ka sa tenga. Ilang taon na ba si Senator Robin Padilla, Yuel? 55 years old pala si Senator Robin Padilla.
At ito kasi si Senator Robin Padilla, ensayado to eh. Ensayado to at may martial arts to, may sanay din sa basag ulo, di ba? In fairness naman kay Senator Joel Villanueva, ensayado din to. 49 years old, weighing 145 inubo na si Michael Buffer no? Ayun, 49 years old pero ensayado to at alam niyo naman varsity yan, mula noon hindi naman tumitigil sa pagbabasketball yan. Kumbaga malakas din resistensya, mahirap ding minose yan, baka hindi lang sa atin pinapakita na magaling, may tinatago ding pagdating sa pakikipaghamok yan. Pero hindi naman dapat umabot sa ganun, hindi ba? Dapat bang umabot sa ganun? Pambihirang pati so. Yan nga sinasabi natin. Dapat mag-skirmishes, magkaroon ng skirmishes, bakbakan, tagisan ng katalinuhan, hindi ng katawan, ng lakas. Pagdating sa halls of Congress, magkaiba yon. Hindi arena, hindi kayo mga gladiators na katulad ni Russell Crowe. Hindi ganon. Ang Senado po ay tagisan ng karunungan, hindi po tagisan ng lakas. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pumusta na pala si Paring Ray? Pumusta ka na ba? Talaga mga Pilipino, lahat pinagpupustahanan eh. Ay nako. Tayo nga munang makibalita sa ating mga RH reporters. Tambak na basura sa bahagi ng Caloocan. Nililinis daw po ng MMDA matapos ang pagulan. RH23 Edwin Duque. Kamin Edwin! Jing, kahit maulan tuloy itong programa ng MMDA, itong bayanihan sa Estero na unang ginanap ngayong umaga dito sa may Maligaya Creek sa pagitan ng Quezon City, Maynila at Caloocan. Hindi dumating si Chairman Ardes dito sa lugar, pero yung programa ay tuloy-tuloy at pinangunahan nito ni ang General Manager ng MMDA na si Ginoong Procopio Lipanan. Siya mismo ay nandito sa lugar habang kinukuha ng bako itong tambak-tambak na basura. Ayon naman dito kay Miss Aurora Ciego, ang City Administration ng Caloocan, tinatayang makakakuha dito ng halos 48 cubic meter na basura. Ito palang kahaban ng Maligaya Creek sa may bahagi ng Laloba ay ilang truck na yung kasalukuyang binapako sa mismong tubig at dinidiretso ito sa dump truck at pagkatapos nito ay tuloy-tuloy ito sa may pagitan naman ng Arpapa, Caloocan sa may bahagi ng Barangay 120 Katunying dahil doon din ay napakaraming tambak na basura. Saan galing yun? Saan galing yung basura? Meron bang mga bahayan dyan sa may mga itong creek kasi, itong Maligaya Creek, halos na tabi ito ng sementeryo. Maraming mga kabahayan mula dyan sa may Barangay 118, Barangay 120. At bago dyan, galing naman ng Quezon City, yung ibang basura. Kaya dahil dito yung pinakadaanan, kaya minsan, ang nagiging daan kung bakit umaapaw yung yun yung sinasabi natin, Kuya Edwin eh. Yung ating mga kababayan, kung makapagreklamo laban sa gobyerno, lalo na pag panahon ng mga kalamidad, wagas. As in, wagas na wagas. Samantalang yung simpleng pagtatapon lang ng basura, yung pagiging responsabling tao, hindi magawa. Tinan mo, ayan, kung hindi lilinisin na MMDA yan, tama ka, konting ulan lang, apawan tubig dyan, tapos baha dyan, tapos sino mababaha? Di yung mga tao din. Anak ng baka naman. Ang panawagan ni Mayor Along Malapitan sa pamagitan nitong si Miss Aurora Ciego ng City Admin ng Caloocan na dapat pairalin talaga yung disiplina
No, wala mang nakakita. Yung basura kasi pag bumalik sa kanila yan, sila rin yung napipirwisyo at minsan lumulubog pa yung ilang mababang lugar. Yan ay dahil doon sa tambak na basura na hindi mapigilan kapag malakas ng ulan. Kaya ang North Caloocan din, sinabi niya kanina na sa pakipagtulungan ng DPWH, ng MMDA ay pagsisikapan ngayong tagulan ay makontrol yung pagdami ng basura. Isa na nga rito, ang pinakaunang panawagan ng Caloocan LGUs ngayon, yung mga residente ay magkaroon ng disiplina, magkaroon ng sariling sikap para makatulong sa pamahalaan sa pamagitan ng pagtapon ng tamang basura. Timo, Edwin, alam mo, ang problema ng bansa natin, hindi lang sa taas pati sa pinakamababa, yung pagtatapon ng basura na yan. Total, malapit na naman ang eleksyon sa barangay. Dapat yung mga tatay ng barangay, yung mga barangay chairman at mga nanay, barangay chairwoman, ay maging mahigpit sa pagpapatupad ng mga alituntunin, mga ordinansya laban sa mga maling pagtatapon ng basura, Tama ka, Jing. Isa ang mga barangay chairman ang kanilang kasama. At sa kanila ngayon nakatuon itong unang panawagan at dapat manguna doon sa mga barangay yung pagsupil doon sa mga residenteng walang pakundangan, nagtatapon ng basura kahit saan. Kaya kapag naipon yan, dito sa creek ang diretsyon nito. Nako. Kaya kung matandaan mo itong creek na ito, Katujing, halos sa truck walang araw na ginawa ang MMDA rito at ang LGUs na maglilinis. Pero dapat daw ang barangay ang unang sumipil dito sa mga residente kanilang nasa sakupan para makontrol. Mag-umpisa sa barangay, hindi lang inaasa nila doon sa mga Senro, MMDA. Kahit ang sipag daw dyan, kahit araw-araw yan. Talaga. Mas mong barangay ay hindi nakikialam. Walang katapusan yung ganitong dami ng basura sa mga hindi lang dito sa Caloocan, sa buong Metro Manila. Yes, sir. Maulan ngayon, pero tuloy-tuloy. No? Tuloy-tuloy yung linis, paghakot ng basura dito sa May Maligaya at Akaban ng Rizal Avenue at pagitan ng Maynila, dito pa rin sa Arpapa sa pagitan ng Caloocan. RH23 at Windukin ang ulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita! Totoo yun, mga kababayan. Nakakalungkot, ang ibang bansa, ang pinag-uusapan kung paano magtatayo ng restaurant sa buwan. Tayo, ang pinag-uusapan pa natin, paano ba tuturuang magtapon ng basura sa tamang tapunan ng ating mga kababayan. Magsara kaya muna tayo. Magsara muna kaya tayo bilang isang bansa at mag-reboot parang computer, Isip-isip mo pagtatapon ng... At sabi ko nga sa inyo, yung halimbawa sa social media ngayon, ang pinakamagaling magkomentaryo at pinakamagaling magreklamo, ang pinakamagaling na magsalita laban sa kanyang kapwa at sa gobyerno, alam nyo kung sino? Itong mga ito. Yung magtapong kung saan-saan, tumawid kung saan-saan na may tamang tawiran naman, yung magmaneho padaskol-daskol. Kung sino po yung mga balasubas, yun ang pinakamagagaling mangomentaryo sa social media. Pero tanungin mo, kung alam mo, puntahan mo yung bahay niyan, ito, huwag kayong magagalit kung may tatamaan dito, puntahan mo yung bahay niyan, napakadumi. Puntahan mo kusina niyan, nagtatakbuhan ng mga daga at ipis. Pumunta ka sa kubeta niyan at napakadumi. Hindi mo mauupuan. Pero napakagaling mga komentaryo. Napakagaling mga komentaryo, mga kababayan. Kaya minsan sasabihin mo, may pag-asa pa ba? Kapit lang, mga kababayan, kapit lang. Magbabago pa rin tayo. May pag-asa pa. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ipinaglaban ito ng ating mga ninuno. Ipinaglaban ng ating mga lolo't lola. Nakipagdigma laban sa mga dayuhang mananakop para marating natin ang sitwasyong ito na meron tayong kalayaan. Kaya daw po yung ilang kalsada ay isasara patungong Luneta kaugnay po ng araw ng kalayaan. RH29, Boy Gonzales. Coming, boy! Actually, Gatunying, sa abiso ng NMDA, isasara ang northbound
at southbound lane ng Rojas Boulevard mula Buendia hanggang Burgos sa Drive mula alas 5 na madaling araw hanggang alas 12 ng umaga. Bukod dito, pasamantalang isasara rin ang Bonifacio Drive mula Burgos Avenue and the Circle. TM Calao mula Tap Avenue, Rojas Boulevard. B. Burgos mula Tap Avenue, Rojas Boulevard. Finance Road sa Tap Avenue at Burgos Drive. Maria Rosa from TM Calao hanggang dito sa Burgos Drive. Maaga naman isasara sa mga motorista ang kahaba ng Katigbaka Drive, Independence Road at South Road mula alas 12:01 ng hating gabi hanggang alas 12:30 na umaga. Pinapayuhan ang lahat ng mga motorista na maganap muna pasamantala lang alternatibong ruta, lalo na may magdaraan dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ito si Boy Gonzales para si DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Jason Bourne. Naalala ko yung pelikula ni Jason Bourne, sinyot dito sa Pilipinas. Yuel, naalala mo ba yun? Nag-shoot si Jason Bourne dito. Naging kasama nga sa pelikula si John Arcilla, Guardia ang papel niya, Guardia. Bourne Legacy pala. Ang ipinakita ng Bourne Legacy sa Pilipinas, yung kadumihan ng Pilipinas. Yung mga basura, mga nagtatakbuhang mga daga. Bira, oh. Huwag naman tayo maging dugyot, mga kababayan. Mga anak natin, turuan nating maging malinis, magugas ng pinggan, turuan na natin, magtupi lang ng higaan. Para paglabas nila, mga responsible citizens na sila. Hindi nagtatapon ng basura kung saan-saan. Kaya itong mga taga-Paranaque, nagde-dredging na lang daw eh. Baka daw abuatan sila ng baha at ang basura ay, sabi nga nung kante, tapon mo. Meron ka ba nun, pare? Basura mo, itapon mo. Pero may dredging team daw ang NNIC dyan sa hindi pala gobyerno to. Pribado ang gumagawa. Ay, buti pa pribado, may ginagawa. RH15, Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Sa ating doble kayod ngayon yung dredging team ng UNAIA Infrastructure Corporation sa bahaging ito ng Tambo River sa Parañaque City ngayong pumasok na ang panahon ng tag-ulan. Ayon sa ilang miyembro ng team na ating nakausap kanina, layo nito mapalalim at mapalawak yung ilog at malinis mula sa mga basura. Gayon din, urak upang hindi umapaw sa malakas na buhos ng ulan. Nakaka-30 karga umano sila ng basura at burak araw-araw. Ito lamang sa ilog mula pa noong Oktubre ng nakalipas na taon. Sabi ng NNIC, may higit 162,000 metriko tonelada ng waste at silt yung kanilang naalis sa mga waterways sa paligid ng paliparan hanggang noon lamang Abril. Tatumbas po yan ang 3.3 kilometro ng nalinis nilang mga river system. Mula nang i-take over ng NNIC yung operasyon ng NAIA noong Setyembre 2024, kabilang na raw sa kanilang top priority ang flood control. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:45. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. MX3. Dito ako, Bilib. Champion detergent para less time sa labada. Pangunahing balita. Sa ibang balita, pinaiimbestigahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang aligasyon ng katiwalian laban sa pinuno ng Bureau of Immigration. Kasunod ito ng isinumiteng reklamo na walang mga pirma sa di umani katiwalian na kinasasangkutan ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado. Ang reklamo ay nag-ugat sa umani white paper na ipinarating sa tanggapan ng Pangulo kung saan inaakusahan si Viado na nagbibigay daw po ng pabor sa mga naarestong POGO operators at POGO workers.
Kabilang sa nilalaman ng white paper ang utos umano ni Viado na pagpapalaya sa mga pogo boss sa Parañaque. Gayunman sinabi ng Pangulo na mahirap masiyasat ang white paper dahil hindi naman pirmado ito o hindi naman lumulutang ang mga nagrereklamo. Una nang itinanggi ni Viado ang paratang ng mga immigration o ng mga nagpapakilalang immigration personnel at iginiit na bahagi lang ito ng black propaganda laban sa kanya. At katunayan, maaari daw pong ginagawa lang ito ng mga taong gustong gumanti sa kanya dahil hinarang niya ang mga tangka na makawala sa immigration. Si Tony Yang, ang kapatid ng kontrobersyal na si Michael Yang. Well, of course, we're looking at it, but you know, this mahirap masyado. Mahirap mapag-aralan na mabuti kung white paper na hindi pinirmahan at saka walang specifics. But nonetheless, everything like this, we look into it and we will continue to do that. Ang Pangulong Bongbong Marcos, pinatitiyak din ng Pangulo na mabibigyan ng assistance ang mga Pilipinong maaaring maapektuhan ng nagpapatuloy na immigration protest sa Los Angeles, USA. By the way, mukhang sa New York City, Yuel, pati sa New York pala meron ng mga protesta ngayon. Ayoko muna umuwi. Hindi niyo ako mapapauwi ngayon kung ganyan din lang. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patuloy ang monitoring ng DFA at ng Philippine Consulate General sa kasalukuyang sitwasyon sa LA. Nitong Lunes, sinimok ng Philippine Consulate General sa LA ang mga Pilipino doon na manatiling alerto kaugnay ng pagpapakalat ni US President Donald Trump ng 2,000 National Guard troops bilang tugon sa mga ikinakasang protesta sa bansa dahil sa immigration raids. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko. Ay, magandang morning kay Justice Angie Miranda. Justice Angie Miranda, magandang morning sa Office of the Solicitor General. Kumusta ba yung bagong Solgen na si Attorney Lelen Berberabe? Magandang umaga rin kay Attorney Amir Pilaes. Happy birthday Attorney Amir Pilaes. Binabati ka ni Engineer Magiting Cruz. Magandang umaga rin kay Engineer Chito Paz. Engineer Chito Paz, sorry. Engineer Chito Paz, magandang morning. Kumusta ba yan sa Lucban, Quezon? Engineer George Santos. At magandang umaga rin po kay Engineer Art Gonzales. Engineer Art Gonzales, kumusta na? Na-promote pala ito si District Engineer Henry Alcantara. Siya pala Assistant Regional Director na dyan sa Region 4A. Magandang morning. Magandang morning din kay Tata Celo Lagmay dyan sa Nueva Ecija. At magandang umaga rin kay Kuyang Rex Kayanong. Sino kaya itong actress, sexy actress na dahil sa droga ay naging taong grasa? Yan ang sinasabi ko sa droga na yan. Alamin nga natin ang balita mula sa ating showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang maulan na morning Luzon, Visayas at Mindanao. Wala tayong kaalam-alam na itong dating sexy actress ay nagmistula na palang taong grasa noong mga panahon ng kasagsagan ng kanyang pagdudroga. Nag-iikot na raw siya, wala na raw siya sa kamalayan at higit sa lahat ay nangihingi lang daw siya ng pagkain kung kani-kanino. Buti na lang daw meron siyang isang kaibigan na nakakita sa kanya at sinalba ang kanyang buhay kaya wala tayong kalam-alam na siya ay naging taong grasa. Well, inamin ng naturang actress na ito na madalas nanghihingi siya ng tulong sa mga politician, sa mga kaibigan upang magamot ang kanyang karamdaman, hindi lamang sa kalungkutan, kung hindi baging sa kanyang sakit na nararamdaman. Nagkaroon kasi siya ng breast cancer at hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera, kung kaya't gano'n na lang ang kanyang matinding problema.
bukod pa sa lulong na lulong umano siya sa naturang droga. At siya ay na-rehab. Doon siya natira sa basement daw na kung saan ay malaking pinagsisihan niya ang kanyang mga ginawa. Sa ngayon umano, siya ay isang katulong o tumutulong sa isang kaibigan na doktor at nag-a-assist ng mga pasyente at madalas ay nagbebenta nga ng mga gamot sa pharmacy. Hindi daw niya ikinahihiya kung siya daw ay isang nagpapakatulong at least daw masaya at maganda naman daw at disente ang kanyang hanap buhay. Kumbaga, malinis ang kanyang hanap buhay. Ang tinutukoy nating actress na naligaw ang landas, buti na lang daw ay nakabangon siya, ay si Janice Jurado. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nahulaan pa naman ni Kuya Boy Fabian sinabi na rin ni Morley. Happy 70th birthday kay Nanay Marina Kayabyab. Nanay Marina, happy birthday. At nangyari na. Ang inaabangan natin ngayon ay how will the House of Representatives react? Ano ba gagawin ng Kamara? Sasabihin ba nila, boss, sige, ayusin namin to. Hindi ba co-equal sila? Ang Senado at Kamara, bagamat mataas na kapulungan ng tawag dyan sa Senado at mababang kabulungan sa House, co-equal po yan Susundin ba ng Kamara ang kondisyon na hinihingi ng Senado? O sasabihin po ng Kamara na, ano ba kayo? Tinransmit na namin yan. Ang trabaho namin ay mag-transmit ng articles of impeachment at ang trabaho nyo naman sa Senado ay mag-trial. So, hindi natin alam, magkakaroon ba ng parang standoff dito, mga kababayan? Kasi sa totoo lang po, yung tanong po ng Senado o ng ilang senador na hindi ba merong constitutional question dyan sa inihaing articles of impeachment ng House of Representatives. Sa totoo lang po nakapending nga sa Supreme Court yung question po na yun Ang totoo po nun, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, pwede pong i-invoke ng House of Representatives ang tinatawag na presumption of regularity, na ang kanilang ginawa ay regular o tama o ayon sa batas. So kapag ka po ipinasa na nila sa Senado, ang presumption nun, regular yung kanilang ginawa. Kaya mahaba-habang kwentuhan pa to Pag sinabi po ng House of Representatives na wala kaming paki sa inyo, tapos na trabaho namin, what will happen now? Ba't nyo i-remand sa amin? Ba't nyo i-remand sa amin? Utosan nyo ba kami? Anak ko. Saka pagka nakinig ka sa ilang mga senador kahapon baka magreklamo yung mga abogado ni Vice President Sara Duterte Alam nyo bakit magrereklamo? Baka wala na ibayad, wala na sila o hindi na sila bayaran. Kasi may abogado na si Bibi Sara sa Senado. Mahaba-haba pa ho itong bakbakan na to. At sigurado ko marami-rami pang mga abogado ang magsasalita at marami-rami pang mga nagpapanggap na abogado ang magsasalita at marami pang mga tricycle driver ang magiging mga legal analyst. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Of people passing by, I see friends shaking hands singing, how do you do? They really say This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.